Narrator's point of view. Nakaupo sa kanyang swivel chair si Alina at abala sa kanyang ginagawang trabaho. She's trying her best to focus on her tasks dahil ayaw niyang bigwan ang ama sa ibinigay nitong trabaho sa kanya. Kailangan niyang patunayan ang sarili na kaya niyang ipagpatuloy ang negosyo at legacy ng kanyang pamilya, na matagal na siyang handa na umupo sa trono ng kanyang ama at pamunuan ang kanyang empire. Isinakripisyo niya ang mga taon ng kanyang buhay para lang maging handa sa panahong ito. Isinakripisyo niya kahit ang kanyang personal na buhay para dito, ang kanyang puso. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagkatok ng kanyang sekretarya. "Good afternoon, ma'am. Attorney Robert Laxamana is requesting an audience with you." Natigilan siya sa narinig at pilit na napangiti. "Let him in," aniya at napabuga na lang ng hangin. Hindi niya lubos akalain na ganito kabilis malalaman ng attorney ang balak niya. But she has no choice but to face him. She already saw this coming. Ilang saglit pa ay pumasok na si Robert na nakasuot ng itim na Amerikana. "Good day, Miss Miles," magalang na bati nito sa kanya. "Take a seat, attorney," aniya at itinuro ang upuan. "What brings you here?" tanong niya kahit alam na niya ang dahilan. "You know why I am here, Miss Miles," makahulugang sabi nito. "But in case you really forgot, I came to remind you of the agreement you had with my client, Mr. Vanderbilt." Marahan siyang napatango. She knew it. "What did I particularly do?" Attorney Laxamana. Pagmamaang-maangan niya. "Well, you broke the agreement. It was clear that you are not allowed to approach Mr. Vanderbilt's son until he gets married," paalala nito. Hindi niya napigil ang ikuyom ang kamay. Hindi niya lubos akalaing pumayag siya sa ganong deal. But she had no choice that time. She needed to do something to get praised by her family. She has to agree to get their attention and favor. But there was never a day that she didn't regret it. She has always regretted it. Kaya buo na ang desisyon niya na bumawi, na paibiging muli si Tyrone sa kanya. "I don't think the agreement is still valid, attorney. Your client is dead," aniya bago huminga ng malalim. "And if you want to take away everything from me, then do it. But I won't let you take my chance to be with the man I love," matapang niyang dagdag at sinalubong ang mga mata ng abogado. Robert just looked at her and sighed. "This is a warning, Miss Miles. Don't ruin my client's plan for his son," madiin itong saad bago tumayo. "That's all I want to say. Goodbye," dagdag nito sa katuluyang umalis. Alina was left with a puzzled look. Hindi niya mapigil ang mapaisip sa huling sinabi ng abogado. What does he mean by plans? "Sorry pero hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Hindi nahihigit pa roon." Napakurap-kurap ng mata si Adrian dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya ang mga salitang sinabi ni Claudine. At sa bawat sandaling naaalala niya ito ay paakit ito ng paakit. At hindi niya ito matanggap. "Adrian, na-send mo na ba raw ang monthly report ng department?" Napatingin siya sa kasama niya nang sumilip ito sa Cobb-Hill. Pinapatanong ni boss dahil kailangan na raw ni Ma'am Alina, dagdag pa nito. "Hindi pa, pero patapos na. Send ko agad," tugon niya at napabuntong hininga na lang. Nang dahil sa mga sinabi ni Claudine ay hindi na niya nagawa ang mga bagay na dapat ay matagal na niyang nagawa. He has been out of his mind ever since she upfront rejected him. Hindi niya matanggap na hindi siya ang pinili ni Claudine, na hindi siya ang nagustuhan nito gayong siya naman itong nanatili sa tabi ng babae sa loob ng maraming taon. Siya itong umagapay at tumulong na makabangon ito mula sa pagkalugmok. Siya itong tumayong ama ng anak nito. Hindi naman sa kinukwenta niya ang mga nagawa niya para sa mag-ina, lalo na't bukal sa kalooban niyang ginawa ang lahat ng yun. Pero hindi niya lang mapigil ang mapaisip kung ano bang wala sa kanya na nahanap niya kay Tyrone. Siya nga tong handang gawin at ibigay ang lahat para lang mapasaya sina Claudine at Charlie. Napabuga na lang siya ng hangin bago ginawa ang ipinapagawa sa kanya ng boss nila. Hindi pwedeng maapektuhan ng husto ang personal niyang buhay dahil lang sa hindi siya minahal ng babaeng matagal na niyang minamahal ng patago. Nang matapos niya ang report na iniatas sa kanya ay agad na niyang pinuntahan ng boss niya para ibigay ang report. "Nako, hindi ko na nahintay ang report mo, Adrian. Inuna ko na ang ibang reports.
Personal mo na lang na ihabol, yung report mo sa office ng CEO, sabi nito sa kanya kaya wala na siyang nagawa kundi ang umakyat sa opisina ng CEO. Pagkarating niya roon ay nadatnan niya ang isang magandang babae na abala sa pagbabasa ng mga dokumento. "Good afternoon ma'am," magalang niyang tawag. "Nandito po ako para i-submit ang reporting marketing team," dagdag niya. "Just put it there. Thanks," tugon nito nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Tumango lang siya rito bago inilapag ang printed report bago siya nagpaalam na umalis. Kinabukasan ay day off ni Adrian. Balak pa sana niyang daanan si Raquel sa cake shop nito, pero dahil alam niyang haadlang lang ito sa balak niya ay hindi na niya ito dinaanan pa. Dumiretso na siya sa kumpanya ni Tyrone para bisitahin si Claudine. May dala siyang isang bouquet ng sariwang pulang rosas. Alam niyang hindi siya ang gusto ni Claudine, but he just can't give up. Never, hanggat may pag-asa pa siyang makuha ang loob ng babae ay gagawin niya ng lahat mangyari lang yun. Siya ang mamahalin ni Claudine. Siya ang makakasama nito sa pagtanda. Siya lang at wala nang iba pa. Pagkarating niya sa Vanderbilt Corporations ay agad niyang hinagilap si Claudine. Marami siyang pinagtanungan hanggang sa matukoy niya kung nasaan ito. Pero nang makarating naman siya sa top floor ay hindi siya pinayagang makapasok sa loob ng opisina unless na lang kung may appointment siya. "Ibibigay ko lang kay Claudine ito miss," sabi niya sa babaeng nasa cubicle sa gilid ng pinto ng opisina ni Tyrone. "I'm sorry sir, pero hindi po talaga pwede. If you want, you can just leave it here at ako na lang po ang magbibigay kay Claudine," suhestyon nito. "Busy rin po kasi sila dahil may early meeting. Hihintayin ko na lang siyang lumabas," aniya at umupo sa bench sa gilid ng hallway. "Kung maaari ay sabihan mo si Claudine na hinahanap siya ni Adrian," hirit niya. Nagbabaka sakaling makalusot. Kitang-kita niya kung paano tumingin sa kanya ang babae na para bang nawi-weirdohan ito sa kanya, pero hindi na lang niya ito pinansin. Pinili na lang niyang maupo at hintayang lumabas si Claudine. Tinext niya na lang din ito para ito na mismo ang magkusang lumabas para kitain siya. Matapos ang halos kalahating oras na paghihintay ay bumukas na ang pinto ng opisina kaya nabuhayan na siya ng loob. Dali-dali siyang tumayo para salubungin sana si Claudine nang makita niyang ibang babae ang lumabas. And it was none other than their new boss. "Alina." "Ma'am, naibulalas ko na lang. Ano pong ginagawa niyo rito?" "Do I know you?" magalang na tanong nito sa kanya. "Adrian po, part po ng marketing team," pagpapakilala niya. "Oh, marahan itong tumango. I was here for business Adrian," sagot nito at pilit na ngumi. "Sige, I have to go now. May hahabulin pa akong meeting," dagdag nito at dali-daling umalis. "Boss mo yun." Napatigan siya sa babaeng nasa cubicle nang magsalita ito. "Oo, bakit?" Tinawag siya nito gamit ang kamay. At nang makalapit siya rito ay pabulong itong nagsalita, hindi trabaho ang ginagawa noon dito. Ginugulo niya ang relasyon nila Claudine at Sir Tyrone. "Alam mo ba yun?" Napatingin siya sa babae bago siya napatingin sa direksyon kung saan pumunta si Alina. "Bakit?" Tanging nasabi na lang niya. "Base sa narinig ko, ex-girlfriend daw yun ni Sir Tyrone, tapos bumalik para makipagbalikan. Huli na, kasi sila na ni Claudine." Marahan na lang na napatango si Adrian bago inilapag ang bulaklak sa desk ng babae. "Pakibigay na lang ito kay Claudine ha. Sabihin mo bigay ni Adrian." "Salamat," nagmamadali niyang sambit bago sinundan si Alina pero hindi na niya ito naabutan pa. Napabuga na lang siya ng hangin at hindi napigil ang mapang-isi ng may ideyang naisip. Pagkabalik niya sa duty ay agad niyang sinadya si Alina sa opisina nito. Nagkunwari siyang may report siyang ipapasa para makausap ito ng personal. Isang gabi siyang hindi nakatulog kakaisip kung paano niya ay lalahad ang mga ideya niya sa harapan ng babae. Ito ang rason kung bakit siya nabuhayan ng loob. Kung bakit nagkaroon siya ulit ng pag-asa na maangkin si Claudine. "Good morning Ma'am Alina," magalang niyang bati nang makapasok siya sa opisina nito. Inasahan na niyang hindi siya lilingunan ng amo, pero nagulat siya nang makita itong nakatingin sa kanya na tila ba'y kinikilala siya. "I remember you," sabi nito. "You're that guy 2 days ago." Napangisi siya sa narinig. "Yes po, ako po yun." "So, what brought you here?" Huminga siya ng malalim para bumwelo.
It's not work-related but I think we'll come to an agreement after you hear me out, ma'am. Kita niya kung paano yumarko ang kilay ni Alina. What is it? It's about Claudine and Tyrone, diretsyong sagot niya rito bago muling huminga ng malalim. Nalaman ko pong ex-girlfriend kayo ni Tyrone at gusto niyong makipagbalikan sa kanya, dagdag niya. Tuloy-tuloy na to, wala na siyang plano pang pamreno. Saan mo yan narinig? Striktong tanong nito. It doesn't matter, ma'am. What matters most now is that we share the same interest, tugon niya at bumuga ng hangin para alisin ang kabang nararamdaman. Ito na lang ang natatanging paraan para masiguro niyang mabubuwag sina Claudine at Tyrone. In what way? Gusto niyo si Tyrone, gusto ko si Claudine, punto niya. At may bala akong dala na paniguradong makakapagbuwag ng relasyon nila. Look, kita niya kung paano huminga ng malalim si Alina. I don't plan to play dirty. I want to win Tyrone back without doing anything unethical. He will just hate me for that. Napamura siya sa isipan dahil mukhang mali ang pagpakakakilala niya sa babae. Pero wala nang atrasan to. Nandito na siya, nailatag na niya ang plano niya kaya, kailangang may sigawa ito kahit ano pa mang mangyari. Baka magbago ang isip niyo kapag narinig niyo ang sasabihin ko, aniya. Kung gusto niyo talagang lumaban ng patas, pues, kailangan niyong malaman ang sekretong itinatago ni Claudine hindi lang siya kundi pati na ng mga taong nakapalibot kay Tyrone. What do you mean? Tumitig siya rito bago hunugat ng malalim na hininga. Gusto niyo bang marinig ang lahat ng nalalaman ko? Panigurado akong mabibigla kayo, at kung naghahanap kayo ng rason para pagkatiwalaan ako, kaibigan ako ni Claudine simula college pa. If you're her friend, then why are you doing this? Dahil mahal ko siya, at ito lang ang tanging paraan para mailayo ko siya kay Tyrone, diretsyong tugon niya. Dahil walang ibang makakapagbigay ng pagmamahal na kailangan ni Claudine kundi ako lang. Hindi agad sumagot si Alina sa kanya, pero matapos ang ilang segundo ay marahan itong tumango. Fine, let's hear it. Tyrone's point of view. These past few days have been so stressful for me. My past kept haunting me and keeping me wide awake at night. If it weren't for Charlie and Claudine, baka bumalik na naman ako sa dating buhay ko. Hindi na naman ako makakatulog at mawawala na naman ang ngiti sa mga labi ko. They were the reason why I was able to bear the pain of my past. But lately, pansin ko rin na parang naapektuhan na si Claudine. Madalas ko siyang napapansin na tulala at bumubuntong hininga at kung tinatanong ko naman siya kung anong problema, she would just simply act that everything's fine. Pero alam kong hindi, and it all started when Alina entered the scene. Tyrone, pinatawag mo ba kami para lang may audience ka? I looked at Steven as soon as I heard his voice. Napatango ako. Right, kasama ko nga pala sila ni Jasper ngayon. I called them for a drink. Sorry, I just have so many things in my mind right now, sabi ko sa kanila bago uminom ng alak. Is this about Alina's return? Diretsyong tanong sa akin ni Jasper. Right, I heard she came back, segunda naman ni Steven. Yeah, and we met already, paglalahad ko sa kanila. A couple of times. And, biglang lumapit sa akin si Steven at inakbayan ako. Ano, magbabalikan na ba kayo? Aniya at ngumisi pa. Hindi, malamig kong tugon. That's not gonna happen, dagdag ko bago siya tiningnan ng diretsyo sa kanyang mga mata. Never. Why? Tanong ni Jasper. Akala ko ba mahal mo pa rin siya? Huminga ako ng malalim saka uminom muli ng alak. Akala ko rin, panimula ko. But it all changed when I met Claudine, pagtatapat ko sa kanila at matamis na napangiti. Claudine, gulat na tanong ni Steven. Your secretary. Yep, so you really fell for her, ha? Nakangiting sabi ni Jasper. Akala ko ba trabaho lang? Well, napakamot na lang ako sa pisngi ko. Akala ko rin, but she made me feel things I have never felt before. She gave me a space where I could be myself, where I could be vulnerable and just be human. Whoa, that's deep, nakangising sabi ni Steven. So what about Alina? Have you gotten over her? Mabilis akong tumango. Yeah, and it was all because of Claudine. I thought I was still into Alina all this time, but when I saw her,
I knew I no longer see her the way I did before. Wala na akong kahit na anong espesyal na nararamdaman sa kanya. She was just the Alice Natasha I knew before my heart started thumping for her. Okay, I don't mean to break your bubble, Tyrone, but what about your son? What about the search for that woman you made out with 5 years ago? Bigla ang pag-iiba ng usapan ni Jasper. Hindi mo naman pwedeng isantabi yun, right? What will you do if it happens na mahanap mo sila? Hindi ako agad nakapagsalita. It made me think. Well, I'd get my son from her and talk to her properly. I'll also give her something to compensate for all the trouble I gave her. Sagot ko, I'd listen to her request and I'll grant her access to see our son. Wow, parang hindi yan ang sinabi mo noon, sabi ni Steven. Well, that was before. I was hurt, and you know how I hated the world before, tapat kong sagot. But lately I realized I am too old to be mad at the world. That it's just a waste to keep on hating people. A waste of energy, paliwanag ko sa kanila. There are so many better things to do than be mad. Claudine already has my support, saad ni Jasper at matamis na ngumiti sa akin. It seems like she's really a great person. She was able to give you such changes in a short span of time, dagdag niya at uminom ng alak. Well, you're already a nice person to begin with, Tyrone. Well, I agree, segunda naman ni Steven. You were the kindest person I met before pain changed you, dagdag niya at uminom na rin ng alak bago sumandal sa couch. You don't know how sad I was to see you become ruthless and cold because of the things you went through, seryosong sabi niya. But thank you, you guys, seryosong sabi ko sa kanila. I don't want to be all emotional, but I genuinely want to express my gratitude. Thank you for staying by my side and understanding me, dagdag ko pa. Malamang, kaibigan ka namin at naiintindihan namin kung bakit nagkaganon ka, sabi ni Steven sa akin. Sayang wala si Raven, busy na kasi sa buhay may asawa. Dagdag niya pa at napailing na lang sabay tingin kay Jasper. Next time nito, tayo na lang talaga ang iinom dalawa, Jasper. Depende na lang kung makaluwas ng Maynila si Raven. Well, it's not something to be sad about, Al. It's a sign that our friends are living the life we all deserve, sagot ni Raven. We're all bound to settle. It's just that nauna lang si Kobe at mukhang susunod na si Tyrone, dagdag niya sabay tingin sa akin. Mga traidor, nakangising sabi ni Steven. Akala ko ba hindi tayo magpapatali sa mga babae? Ikaw lang, sabat ni Jasper. Pero malay mo ikaw naman ang sumunod. No, umiling-iling ito. Hindi yun mangyayari. Never. You never know, sabi ko sa kanya. Baka hindi mo pa natatagpuan ang babaeng magpapatiklap sa'yo. Bakit ako lang? Si Jasper pala. Well, unlike you, I don't toy with women. And I am way too busy with our business, depensa ni Jasper sa sarili niya. I genuinely don't have time for romance. Bakit napunta na sa akin ang usapan? Angal niya bago tumingin sa akin. Tyrone, kayo na ba ni Claudine? Pagbilang niya ng usapan sa akin. Hindi pa, tugon ko. At bago sila makapag-react ay nagpaliwanag na ako, not because I haven't made a move, but because I want to court her and make her experience all the sweet things a woman deserves during courtship. See, that's why ayokong ma-in-love dahil ang corny. Angal ni Steven at nang inag pa sa pandidiri. It's cringe. No, ayoko. Napailing na lang ako sa kanya. Well, you'd understand soon kapag na-in-love ka na. No. Natawa na lang kami ni Jasper sa kanya saka itinuloy ang pag-inom. Napatingin ako sa kanila at napangiti na lang. I can't wait to see them in the aisle with me. Buo na kasi ang desisyon ko, I'll pursue Claudine for good. Siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Wala akong pakialam kahit na may anak na siya. It doesn't matter. After all, wala naman akong problema na maging anak si Charlie. He's a sweet and good kid. And I have been treating him as if he was my own son bago pa man kami nagkamabutihan ni Claudine. 9 p.m. Nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na ako dahil ayokong paghintayin ng matagal si Claudine.
And I am glad na naintindihan naman nila ako. Sabay na kaming lumabas ng bar at kanya-kanya nang uwi sa mga bahay namin. Ewan ko lang kay Steven kung uuwi na ba siya o maghahanap pa ng babae niya. Pagkapasok ko sa kotse ay tinext ko si Claudine at sinabihang pauwi na ako. Pagkarating ko sa bahay ay nadatnan ko siya sa living room at may ginagawa sa laptop ko. She's probably finishing her tasks. She was so immersed that she didn't notice na nakapasok na ako. I'm home, pagkuha ko sa atensyon niya. Nagangat siya ng tingin bago niya inilapag ang laptop sa mesa sabay tayo at salubong sa akin. She gave me her sweetest smile before she coiled her arms around my neck. Welcome home, handsome, she whispered and gave me a quick kiss on my lips. Where's Charlie? Tanong ko. Tulog na. Plano pa sana niyang hintayin ka. Pero sabi ko wag na dahil baka gabi ka na makauwi, sagot niya sa akin. Okay, babawi lang ako bukas, sabi ko at sabay na kaming umupo sa couch. Did you tell him na may pupuntahan tayo bukas? Hindi, I want to surprise him, nakangiting tugon niya. Yeah, I'm sure he'll surely enjoy it. Tumungo siya sa akin bago sumandal sa balikat ko. Thank you Tyrone. Sobrang na-appreciate ko ang mga ginagawa mo para mapasaya si Charlie. Well, I know that will make you happy, too, so it's like hitting two birds with one stone. Thank you, aniya bago siya bumangon at tumingin sa mga mata ko sabay haplos sa aking pisngi. Matulog na tayo. Napangisi ako bago sinalubong ang kanyang mga mata. I don't think you really mean that. Tugon ko bago ako humarap sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi bago ko siya siniil ng halik. She kissed me back and wrapped her arms around my neck. Gently, I laid her down the couch and went on top of her without breaking the kiss. I passionately brushed my lips against her while my hand is gliding down between her legs, to caress her sensitive part. Tyrone, baka magising si Charlie, she whispered, but she didn't sound worried at all. Ngumisi lang ako sa kanya bago siya tiningnan ng diretso sa kanyang mga mata. Then let's just be quick. Ngumisi siya sa akin bago tumango. Skip the play for now, aniya at siniil ako ng halik. Put it in. Are you in a hurry miss? Nakangising tanong ko sa kanya. Baka marinig tayo ni Charlie. You have a point. Maingay ka pa naman kapag kinakain kita. Nakangising sabi ko sa kanya dahilan para maampos niya ako sa balikat. Ano palang gusto mo? Umiyak ako, natawa na lang ako sa sinabi niya. At hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nawalan sa focus, hindi dahil nawalan ako ng gana, but because I suddenly felt the urge to just be with her. Pamatong na lang ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit saka ko ipinatong ang ulo ko sa balikat niya. Let's skip this for now Claudine. Bulong ko sa kanya bago ko isiniksik ang sarili ko sa maliit na espasyo ng sofa, saka ko siya pinahiga sa balikat ko. Napatingin siya sa akin. Bakit? I looked at her eyes and kissed her forehead. I just want to cuddle with you. I just want to enjoy this night with your head on my shoulder and my hands around your little body, bulong ko at muli siyang hinalikan sa noo niya. I felt her hug me back and buried her face on my chest. Okay. Let's cuddle Mr. Tyrone, aniya. Tumango lang ako at dinama ang init niya. I closed my eyes and felt the comfort and warmth her presence is giving me. She's my safe space. She's my home, the place I always go to whenever I want to recover from a very tiring and stressful day. I can't wait to be with his woman forever. I hope this time, fate would let me be happy without taking anything from me. Claudine's point of view, days have been really peaceful and full of love lately. Sa bawat araw na lumilipas ay palalim ng palalim ang nararamdaman ko kay Tyrone. At sa bawat araw na magkasama kami ay mas nakikilala ko siya at nakikita ko kung gaano siya kabuti at kasweet na tao. Mas tumatatag din ang relasyon nila ni Charlie. Sa bawat araw na lumilipas ay mas nagmumukha silang mag-ama, mas nagiging natural ang samahan nila. Mommy, are you sure you're not coming with us? Pangungulit sa akin ni Charlie. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niya akong tinanong. Aalis kasi sila ni Tyrone ngayon at pupunta sa arcade. No, anak, mommy has somewhere else to go, sabi ko sa kanya.
I'm gonna meet Tita Raquel dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Okay, say hi for me, aniya at hinalikan ako sa pisngi. Okay, baby, tugon ko bago ko nilingon si Tyrone na gwapong-gwapo pa rin kahit sa simpleng suot nito. Naka-black t-shirt lang ito, khaki shorts, and white sneakers. Ikaw na ang bahala kay Charlie Tyrone. Don't worry, I'll make sure he'll have fun, paninigurado niya sa akin. Alis na kami. Tumango ako sa kanya. Take care. Hinarap ko si Charlie at hinaplos ang pisngi niya. Have fun there, okay. And ano nga ang gagawin para hindi magalit si mommy? Hindi pa akitin ang ulo ni Daddy Tyrone. Bibong sagot niya. Napangiti ako, hinalikan ko siya sa pisngi. Good. How about me? Nakangusong tanong ni Tyrone. Kiss Daddy Tyrone to mommy. Segunda naman ni Charlie at nag-appear pa silang dalawa. You don't have to gang up on me, sabi ko bago ako tumingkayad at binigyan ng halik sa pisngi si Tyrone. Ingat kayo and enjoy. Sa chicks lang, mahinang angal niya sa akin. I'll give the rest later, tugon ko at kinindatan pa siya. Kita ko kung paano siya ngumisi. Sabi mo yan ha, aniya at dinala na palabas si Charlie. Nang makaalis na sila ay naghanda na rin ako para bisitahin si Raquel. Last week pa niya sinabi sa akin na gusto niya akong makita, pero hindi ko siya mapagbigyan-bigyan dahil sobrang busy sa trabaho dahil sa quarterly reports na inaasikaso namin. Halos isang linggo rin kaming nag-o-overtime. Nang matapos akong maghanda ay inayos ko muna saglit ang mga kalat sa bahay bago ako tuluyang umalis. Sis, papunta na ako dyan, sabi ko kay Raquel nang sagutin niya ang tawag ko. Magdadala ako ng pizza at burger, dagdag ko. Sige, sis, bili na rin ako ng soft drinks para diretso lefang na tayo pagdating mo, sagot niya sa akin bago niya ibinaba ang tawag. Pagkatapos kong bumili ng mga dadalhin ko ay pumara na ako ng taxi. Nang makarating ako kina Raquel ay nagtaka ako nang makitang hindi nakabukas ang cake shop niya. Nang tanungin ko siya ay dahil daw may pinuntahan siya kaninang umaga tapos tinamad na siyang magbukas dahil alanganin na sa oras. Pero hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi, lalo na't pansin ko ang pangingitim ng palibot ng mga mata niya at eyebags niya. Saan mo gustong tumambay, sis? Dito sa labas o sa loob tayo ng bahay? Tanong niya sa akin. Dito na sa labas para makalanghap tayo ng sariwang hangin, tugon ko bago inilapag ang mga dala ko sa mesa. Dito na rin tayo kumain para maglaway ang mga makakakita sa atin, pabiro kong sabi. Sige, tugon niya at pinilit na sabayan ang tono ko pero hindi niya nagawa. Kunin ko na ang soft drinks. Nang makaalis siya ay napaupo na lang ako at hindi mapigil ang mapaisip kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi ako sanay na ganun siya na matamlay siya at mukhang may malaking problemang dinadala. Nang makabalik siya ay umakto ako ng normal. Alam ko namang hindi siya maglilihim sa akin. Wala kaming inililihim sa isa't isa mula nang magkakilala kami. Maging mga personal na problema namin ay sinasabi namin sa isa't isa, kaya baka naghahanap lang siya ng tiyempo na magsabi sa akin. Kain na tayo, sabi ko at tumungo lang siya. So, kumusta na ang business? Tanong ko para may mapag-usapan kami. Okay lang naman sis, ikaw, kumusta ka? Pansin kong saglit siyang natigilan bago ngumiti sa akin. Ayos lang naman ako, sis. Lumalaban sa life, aniya at ngumiti sa akin. Ikaw, kumusta ka? Okay lang din, tugon ko at ngumiti. Mas nagkakamabutihan na kami ni Tyrone at mas napapalapit na rin si Charlie sa kanya, paglalahad ko. Balak ko nang unti-unting magsabi sa kanya, kasi pakiramdam ko'y maiintindihan niya talaga ako kapag ipinaliwanag ko sa kanya ang mga bagay-bagay. Napatingin lang siya sa akin at napangiti. Go sis, support kita dyan, aniya. Alam mo namang ako ang #1 supporter mo, di ba? Oo naman, mabilis kong tugon at ngumiti sa kanya. Ikaw ang one and only best friend ko kaya, hindi, ikaw ang one and only sister ko, dagdag ko. At ganun din ako sa'yo. Ako ang #1 supporter mo. Ngumiti siya sa akin bago siya tumayo at bigla akong niyakap ng mahigpit. Sis, mahal na mahal kita, okay. Tandaan mo yan, mahal na mahal kita, sambit niya at tuluyan nang nabasag ang boses niya na sinundan pa ng mga hikbi. Nabigla ako sa nangyari. Sis, hindi ko alam kung ano ang sasabihin.
Gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya sinabi sa akin yun ngayon at kung bakit bigla na lang siyang umiyak, pero dama kong hindi ito ang tamang oras para doon. Kaya naman ay niyakap ko na lang siya at hinayaang matapos umiyak. Nang tumaan na siya ay doon na ako naglakas loob na magtanong, "Sis, okay ka lang ba talaga? May problema ba? Pwede mong sabihin sa akin gaya ng dati." Umiling lang siya sa akin at ngumiti. "Okay lang ako sis, medyo stressed lang lately pero kaya ko." Tumango na lang ako kahit labag sa loob ko. Hindi ko rin naman siya pwedeng pilitin dahil kilala ko siya. Alam kong kusa siyang magsasabi. Baka hindi pa siya handang sabihin sa akin kaya maghihintay na lang ako. Si Adrian nga pala, pag-iiba ko ng usapan. At isa pa, gusto kong malaman kung ano nang nangyari sa kanila dahil nang huli ko silang makita ay parang hindi sila magkasundo. Ewan ko roon, aniya. Bakas ang inis sa boses niya. Hindi na siya pumupunta rito, sis. Bakit? Hindi ko alam sa kanya. Ewan ko sa kanya, aniya. Bakas ang gigil sa boses niya. Pwedeng wag na natin siyang pag-usapan, sis. Pakiusap niya sa akin at pinagbigyan ko naman. Matapos ang ilang oras na pag-uusap ay nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na ako. Pero ang totoo ay kikitain ko si Adrian. Nag-text kasi siya sa akin kaninang umaga na gusto niyang makipagkita sa akin at gusto niya raw akong makausap. Ayaw ko na sana siyang i-meet, pero dahil pansin kong may problema sila ni Raquel ay pumayag na ako para makausap ko siya at matanong kung ano ba talaga ang nangyari. Habang papunta ako sa address na ibinigay ni Adrian sa akin ay hindi ko mapigil ang mapaisip kung ano ba talagang nangyari, lalo na kay Raquel. Alam ko talagang may mali. Alam ko talagang mabigat ang dinadala niya dahil hindi siya iiyak ng ganun-ganun lang. Nang makarating ako sa address ay napag-alaman kong isa pala itong restaurant. At pagkapasok ko ay nabigla ako sa setup. Tanging isang table lang ang naroon sa gitna. Puno rin ng balloons ang sahig. At sa unahan ay kita ko si Adrian na nakasuot ng casual na damit at may dalang isang bouquet ng mga pulang rosas. Kunot-nuo akong napatingin sa kanya habang siya naman ay nakangiting naglalakad palapit sa akin. "Adrian, ano ta?" Naguguluhang tanong ko nang makalapit siya. "Para saan to?" "Surprise." Nakangiting sabi niya. "Nagulat ka ba?" "For you," aniya sabay abot sa akin ng bulaklak. Hindi ako nakapagsalita. Naalala kong nagpadala rin siya ng bouquet sa akin 2 weeks ago. "Para saan to?" Tanong ko kahit na alam ko na kung anong nangyayari. "Date natin," aniya bago inilahad ang kamay niya. Pinaghandaan ko ang araw na to. "Claudine." Kahit na naguguluhan ay tinanggap ko ang kamay niya at hinayaan siyang dalahin ako sa gitna ng mesa. Ayoko siyang ipahiya, lalo na't pansin kong may nanunood sa amin. Pagkaupo namin ay sumenyas siya at ilang sandali lang ay may lumapit ng waiter sa amin dala ang menu. "Order any food you like." "Ako ang bahala," nakangiting sabi niya. "Adrian, ang mahal dito," sabi ko sa kanya bago ko itiniklap ang menu. "Ni-reserve mo ba ang buong lugar para lang dito?" "Oo." "Nagustuhan mo ba?" Tugon niya at sabik na naghintay ng sagot ko. Plinano ko talaga ang araw na to, Claudine, dahil gusto kong iparamdam sa iyo kung gaano ka ka-espesyal sa akin. Inilapag ko sa mesa ang menu bago ako huminga ng malalim. "Adrian, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para dito." May panghihinayang kong sabi lalo na't alam kong nagpapadala rin siya ng pera sa mga magulang niya sa probinsya. "Ganito ako magmahal Claudine. Gagawin ko ang lahat maiparamdam lang sa taong mahal ko kung gaano siya ka-espesyal sa akin," aniya at matamis na ngumiti. "At ikaw ang taong yun." Napalunok ako ng laway. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang mga salitang naglalaro sa isipan ko nang hindi siya masasaktan. "Claudine." Inabot niya ang kamay ko pero agad ko rin itong binawi. "Mahal kita Claudine. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita at iparamdam yun sa iyo at sisiguraduhin kung hindi ka magsisisi." Umiling ako sa kanya. "Hindi." Kinagat ko ang labi ko at huminga ng malalim. Malaki ang utang na loob ko kay Adrian at nirerespeto ko siya, kaya hindi ko nahahayaan pang tumagal ang ginagawa niyang to. "Akala ko ba pinag-usapan na natin to Adrian? Akala ko ba naiintindihan mo ang sinabi ko?" Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. "Klaro kong sinabi sa iyo na hindi ko kayang ibigay sa iyo ang pagmamahal na ninanais mo. Kaibigan lang. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Claudine, isang pagkakataon lang.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napatayo na ako. Pasensya ka na Adrian. Pasensya ka na, mahinahong sabi ko at nag-iwas ng tingin. Si Tyrone ang mahal ko, sabi ko sa kanya bago ako tumalikod at akmang aalis na sana nang hablutan niya ang kamay ko para pigilan ako. Claudine, sandali. Pinaharap niya ako sa kanya. Huwag namang ganito. Pakinggan mo naman ako, aniya habang pilit na hinuhuli ang mga mata ko. Tingnan mo gumastos ako para sa gabing to. Plinano ko to, pinaglanan ko to ng panahon. Nakagat ko ang labi ko. Hindi kita sinabihang gawin to, mahinang sabi ko sabay bawi ng kamay ko. Walang nag-utos sa iyo Adrian. At isa pa, matagal ko nang nilinaw sa iyo na hindi ko kayang ibigay ang gusto mo, diretsyong sabi ko, dahil baka yun ang kailangan niya para tuluyan siyang malanawan, para tuluyan niyang maintindihan na hinding-hindi mangyayari ang gusto niya. Tumalikod na ako para umalis nang bigla niya akong yakapin mula sa likuran. Claudine, please, isang chance lang Claudine. Pangako, hindi ka magsisisi, bulong niya sa akin. Adrian, ano ba, hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko sabay tulak sa kanya palayo. Marahas akong lumingon sa kanya. Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ka ba nagkakaganito? Dahil mahal kita, pasigaw niyang sagot. Mahal na mahal kita Claudine. Mahal na mahal. Huminga ako ng malalim bago umiling. Mahal din kita Adrian, mahinang sabi ko. Pero hindi sa paraang nais mo. Mahal kita bilang kaibigan. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa iyo dahil sa mga kabutihang ginawa mo sa akin at sa anak ko, pero hanggang doon lang yun, dagdag ko. At kung gusto mong humigit pa roon, pasensya ka na, pero hindi ko maibibigay sa iyo yun. Claudine. Tumalikod na ako at naglakad palayo. Claudine please. Pipigilan pa sana niya ako pero marahas kong inalis ang kamay niya. Kung hindi mo kayang tanggapin ang desisyon ko. Adrian, kung hindi okay sa'yo na hanggang magkaibigan lang tayo, I guess hanggang dito na lang din ang pagkakaibigan natin, malamig kong sabi sa kanya. Ayoko sanang sabihin ang mga salitang yun, pero wala na akong ibang masabi para tumigil siya. Simula nang makilala mo si Tyrone nagkaganyan ka na Claudine. Nagbago ka, aniya kaya natigilan ako. Nilingon ko siya at kita ko ang galit at sakit sa kanyang mga mata. Nakalimutan mo ako, natuon sa kanya ang lahat ng atensyon mo, dagdag niya. Pero kung hindi mo ba siya nakilala, mamahalin mo ba ako? Hindi ko alam, tugon ko. Mapait siyang napangiti bago marahang napatango. Malalaman mo rin yan, aniya. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya at tumalikod na ako sabay buga ng hangin. Nanghihinayang man ako sa kinahinatnan ng pagkakaibigan namin ni Adrian, pero iyon ang nararapat kong gawin. Ayoko siyang umasa, ayoko siyang masaktan. Sana lang ay sapat na ang mga sinabi ko para tumigil siya.